Dito nga ako, dito kay Alan Peter Cayetano. Kasi yung Tuesday, sinabi niya na the Senate remain bound to fulfill its constitutional mandate in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Kapag constitutional mandate, gagawin mo. Having said that, yung implementing it and applying it to 21st Senator may botohan. But just because may botohan doesn't make it right. Kasi impeachment to eh. Once na binigay sa inyo, automatic tatanggapin ninyo and tatayuan ninyo. Hindi nyo na ibobloke pa. And yan yung isa talagang mali. Yung pagbablock dito sa impeachment na to. Karapatan ng Pilipino na marinig at mapakinggan. Ano ba ang explanation ni VP Sara Duterte tungkol dito? Kasi willing kaming makinig. Gusto naming malaman. Nare-reboot, nare-rebat niya yung bawat articles of impeachment. Hindi ito usaping Marcos versus Duterte. Usapin ito sa paggastos ng pera ng bayan. Usapin ito kung may pananagutan ba ang Vice President sa iba't ibang mga articles of impeachment na ibinabato sa kanya. Pero wag nating pangunahan na guilty na kaagad ganito, ganun. Open yung mind natin dapat natanggapin kung talagang walang kasalanan, then i-absuelto. Gusto natin makita yon. Pero kung may kasalanan, then guilty. Para sa akin nyo, ganun lang naman kasimple. Di ba mga katropa? Ito, Senate President Francis Escudero explained the decision was made as the Senator and the House need to prioritize the passage of the bill, moving from June 2 to June 11. Ito ka po, Chis Escudero. Napakatagal-tagal nyo nang pinag-uusapan yan. February pa lang. Tapos ngayon, bigla mong boom, iuurong ng gano'n. Kaya, Chis Escudero, kapag hindi yan natuloy, napakaraming magagalit sa iyo. Maniwala ka. Kasi kung dito sa mga survey, sinasabi 9 out of 10 Pilipino gusto nilang makita na dinedepends sahan ni VP Sara itong impeachment na binato sa kanya. Well, napakalaki niyan, mga katropa. Sabi nga ni JBR ito, dapat matuloy talaga. I think duty talaga natin yan. It's really our duty under the Constitution. Mabuti pa itong si JBR ito. Si Risa Hontiveros tumayo at tumindig talaga dito. Kasi sabi niya, according to Section 11, Article 10, Article 11, Section 34 of the 1987 Constitution states that in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the member of the House, the same shall constitute the article of impeachment trial, and the trial by the Senate shall forthwith proceed. Hindi dyan pinag-uusapan sa Constitution na magbutuhan kayo. Diba? Pinag-uusapan dyan. The Senate shall forthwith proceed. Hindi pinag-uusapan na magbutuhan kayo at wag nyo nang gawin ang impeachment trial. Well, sana mapakinggan ng mga senator na out of 10 Filipinos gusto nila. Sa SWS survey, 88%. Sa WRN, 90.7%. Gusto ng mga Pilipino marinig, makita na dinedepensahan, hinaharap ni VP Sara itong impeachment trial sa Senado. Sana mas manaig yan mga katropa, mga senator, and gawin ninyo yung mandate and duty ninyo. Kasi ito ay usapin hindi lang para kay Sara Duterte, kundi para sa accountability ng bawat public official. And malaki ang tiwala namin mga Pilipino sa Senado, sa Kongreso, and sa
executive and sa judiciary, lalong-lalo na sa Supreme Court. Huwag naman sana niyong paabutin pa dyan sa Supreme Court. Kayo na mismo, isang ah, institutional body na kayo eh. Diba? So gawin niyo ng maayos mga katropa yung trabaho at mandate nyo bilang senator. Kasi malaki, mataas ang pagtingin at respeto namin sa inyo and sa institution. Huwag niyong dungisan ang institution ng Senado sa pagbablock dito sa impeachment trial na to at sa mga technicality na mga pinagsasasabi ninyo mga katropa. Welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa ating munting channel. Ayan, so ngayong araw na to, usapang business politics na naman. Pero ang pag-uusapan natin tungkol sa impeachment na itong si VP Sara Duterte. Ito na nga, awayan, bangayan at matinding debatihan ang nangyari sa Senado at patuloy na debatihan ng iba't ibang mga Pilipino sa iba't ibang panig ng ating bansa. Dahil nga dito sa pag-urong na naman netong impeachment trial ni Sara Duterte from June 2 dapat pag-usapan pero ginawang June 11. At eto na nga mga katropa, Alan Peter Cayetano tumindig na para ituloy etong eleksyon. Etong impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayan, so talaga namang napakatindi na debatihan ito mga katropa. According to SWS survey, 88% ng mga Pilipino is gusto na matuloy itong impeachment trial at managot si Sara Duterte. And mga katropa, hindi lang SWS survey ang nagsasabi na marami sa mga Pilipino gusto nila sana harapin ni VP Sara Duterte itong impeachment trial. And according din mga katropa sa WRN, ayan, sinasabi dito na dapat harapin ni VP Sara Duterte ang Senate impeachment o paglilitis sa Senado. 90.03% ng mga Pilipino ang nagsasabi niyan. Ibig sabihin 9 out of 10 Pilipino. And isa lang sa bawat 10 Pilipino ang nagsasabi dapat magbitiw si VP Sara Duterte bilang ikalawang Pangulo bago mabuksan ang paglilitis. Ibig sabihin nito mga katropa, kung papipiliin yung mga Pilipino, ano pa ang gusto nila? Harapin ni VP Sara yung impeachment trial o magbitiw siya bilang Vice President bago pa mabuksan ang paglilitis. Ibig sabihin lang nito mga katropa, bukas ang pananaw ng mga Pilipino na dapat ang impeachment trial ay matuloy at mapag-usapan para kung talagang hindi guilty ang ating Vice President, dapat maabsuelto siya, di ba? And kung talagang matindi ang mga ebidensya, dapat ilatag ito ng mga congressman natin o yung mga prosecutor sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi unang-una, unfair para sa mga Pilipino na yung mga taong pinagkakatiwalaan natin, ibigla na lang bibigyan ng kung ano-anong mga kaso kung hindi naman pala totoo. Kaya dito sa impeachment trial, mga katropa, is makikita natin malalatag ng gusto kung ano ba talaga ang tunay na sitwasyon. Tama ba yung mga ibinibintang nila kay VP Sara? And hindi makatuwiran mga katropa na ganito na lang na bigla-bigla na lang na urong ng urong. Si Chis Escudero mga katropa ang dapat talagang sisihin dito dahil February pa lang is na send na dyan sa Senado yung impeachment articles of impeachment. And sana nabigyan na yan ng atensyon para hindi na nagkakagulo-gulo ngayon mga katropa. And eto, isang malaking pagkakamali ni Chis Escudero kung hindi matuloy etong impeachment trial. Dahil sa tinagal-tagal ng pag-aantay, pinakintay mo ang mga Pilipino at pinaniwala na dapat etong impeachment trial ay matutuloy, yun pala sa isang banda pag nagkabutuhan at hindi natuloy itong impeachment trial. Isang malaking pagkakamali yun
para kay Chess Escudero. And matatandaan niya ng tao and sa history ng Philippine politics, mga katropa. Kasi nga, dapat talaga ang impeachment trial tinutuloy dahil constitutional duty yan. Hindi yan simpleng paggawa ng batas na sasabihin mo is first reading, second reading, third reading, and pipirmahan ng Pangulo. Kayo mismo bilang mga senator, kayo ang naka-assign para dinggin yan. Hindi kayo naka-assign dyan para pagbotohan ninyo na yes ituloy, yes hindi. Naka-assign kayo para maging senator judge, mga katropa. Hindi kayo naka-assign dyan para pagbotohan nyo pa yan. Naka-assign kayo dyan para harapin nyo, tayuan nyo, at tindigan nyo. Kasi constitutional duty, mandate sa inyo yan ng Constitution na kapag may binigay na impeachment, article of impeachment dyan sa inyo, sa Senado, dapat nyong tinatayuan, tinitindigan. Dapat nyong hinaharap ito at hindi nyo binablock. Ayun, mga katropa, napakatindi yun. And ito na nga, mga katropa, hanga ako dito kay Alan Peter Cayetano. Kasi kahit na naging running mate siya ni PRRD noong 2016 election, siya mismo tumatayo dito sa Senado at sinasabi niya na dapat itong impeachment trial ni Sara Duterte imatuloy. Itong si Tolentino, puro mga napaka-atindi ng blocking. Bakit pa kailangan nyo pang i-block itong impeachment trial? Ito na nga yung pagkakataon para malinis ng Vice President yung kanyang pangalan. Ito na yung pagkakataon para tayo, aming mga Pilipino, tayong mga Pilipino, makita natin, ano ba, tama ba yung mga pinabato kay VP Sara? Kasi Vice President natin yan. Dapat itong mapakinggan. Well, si Tolentino, hindi pwedeng ituloy kasi it ends ganito, ganyan, ganon. Well, ang duty nyo is maging impeachment trial court judge ng impeachment trial ng kahit na sinong public official. Hindi dyan pinag-uusapan 28th Congress na. 28th Congress na pala. Bakit hindi kayo nagreklamo? Yung February pa lang na inuurong ni Chis Escudero yung yung schedule ninyo. Diba? Yan yung medyo hindi maganda dyan. Ayan. So, dapat kayo is ipakita nyo sa mga Pilipino na yung duty ninyo bilang mga senator is gawin nyo ng maayos. Alam ko ginagawa nyo ng maayos. Pero pagdating sa impeachment, pagdating sa usapin ng impeachment, dapat pakita ng mga Pilipino na matuloy ito, mga katropa. Kasi gusto natin, kung talagang hindi guilty si VP Sara, then i-acquit siya. Ngayon, kung talagang matibay yung ebidensya, then mag-decide kayo ng tama. Pero, wag natin pangunahan itong impeachment trial. Wag natin pangunahan, mga katropa, na may desisyon na kaagad tayo. Maging fair tayo sa Vice President. And maging fair tayo sa mga Pilipino. Maging fair din tayo dun sa mga prosecutor. Gawin natin fair ang labanan, mga katropa. Huwag natin isipin kaagad na guilty. Huwag natin isipin kaagad na ma-acquit. Isipin natin na dapat fair and patas. And para sa bayan, itong impeachment trial, mga katropa. Ito, mga katropa, Escudero said on Monday sa GMA News Online to. Escudero said on Monday the senator in the 20th Congress will have the final say on whether or not Duterte impeachment trial will not push through. Ano yan, Chis Escudero? Hugas kamay ka? Ang tagal-tagal, February pa. Kung ganyan sana yung gagawin mo, yung February pa lang, March pa lang, nagbotohan na kayo. Para hindi mo na pinaasa-asa yung mga tao tungkol dito sa impeachment trial. Buong paniniwala ng mga tao, matutuloy na itong impeachment trial.
at wala ng mga botohan-botohan na ganito. Etong botohan kasi ng mga ganito, parang bina-block nyo yung impeachment trial. Which is hindi maganda mga katropa. Kasi ito yung chance ng Vice President para linisin niya isa-isa yung mga binabato sa kanya. Dito, ginagawa nyo kung hindi matutuloy itong impeachment trial. Tinanggalan nyo ng pagkakataon ang Vice President para linisin isa-isa yung mga binabato sa kanya mga katropa. So guys, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Kwentuhan na naman dito pa rin sa ating usapang business politics. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam.